Hinimatay naman ang ilang estudyante sa isang paaralan sa Iloilo City kasunod ng lindol. Ilang gusali rin ang pansamantalang isinara upang masuri ang kaligtasan ng mga ito. Narito po ang report. Sa Ateneo de Iloilo na abutan ng GMA News ang nahimatay ng mga estudyanteng ito. Nasa third floor daw sila nang maganap ang magnitude 6.9 na lindol sa Iloilo City, kaya mas naramdaman daw nila ang pagyanig. Pansamantalang sinuspende ang klase at pinauwi ang mga estudyante habang sinusuri ang kaligtasan ng mga gusali. Ang mga estudyante naman ng John D. Lacson Foundation Maritime University agad ding nagsilikas at nagtipon sa kalye sa labas ng eskwelahan. Nagpanik din ang mga tao sa loob ng isang mall kasunod ng pagyanig. Kabilang sa kanila ang mga empleyado ng City Hall na pansamantalang nag-oopisina roon. Dahil tanghali nang maganap ang lindol, mas marami sa karaniwan ang bilang ng mga tao sa mall. Kabilang sa naroon ang grade 2 student na si Fiona Joyce Padilla na hindi na napigilang maiyak dahil sa takot. Gusto nag-burn out, gulpi lang tayo ng earthquake. Gintawa ko sa yun si tita ko, kaya nakulbaan ko. Ang ilan naman tumaas ang presyon dahil sa nervyos at kinailangang suriin. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas na ng gusali ang mga customer at empleyado ng mall. Agad ding in-evacuate ang mga tao sa isa pang mall sa Iloilo na pansamantala ring isinara para masuri ang structural integrity. Ilang mga gusali rin ang kusang nagsara, kabilang na ang Iloilo Provincial Capital. Nag-graginate bala? Kauma mo na, tanaw ko mo na, go yung nagidadalagan ko tapos ang burnout tulpi. Batyag man ta pulbay. Buwan lang tayo. Ayon sa Panay Electronic Company, nag-automatic shutdown ang coal-fired power plant ng lungsod dahil sa lindol. Gayunman, 2 oras lang nagtagal ang blackout. Para sa saksi, Lia Manyalak del Castillo nag-uulat. Puspusa naman ang rescue and retrieval operation sa mga lugar ng lubhang tinamaan ng lindol sa Negros Oriental. Live mula sa NDRRMC sa Quezon City, saksi si Ivan Mayrina. Igan, umaabot na sa 15 ang bilang na kinukumpirma ng NDRRMC na mga namatay sanhi ng lindol kaninang tanghali. Pero sa nagpapatuloy na search and rescue operations ay may mga nakukuhang bangkay, kaya tiyak daw na darami pa ang bilang na ito sa mga susunod na oras. 2 lugar sa bayan ng La Libertad at Gihulngan, parehong nasa Negros Oriental, ang sentro ng rescue and retrieval operations ngayong gabi. Sa mga pagguho dito, may mga nakuha raw na bangkay. Pero dahil iba't ibang ahensyang kasama sa search, rescue and retrieval, ayaw muna magbigay ng tiyak na bilang ng NDRRMC. Ang proseso natin ito ay lalo na kung ngayong gabi hindi mo makilala kung sino yung ma-retrieve mo, idaan mo sa proseso na makuha mo na yung fingerprinting, dental arrangement at saka DNA para may pagbasehan yung mga mahal nila sa buhay kung hindi makilala. Dahil kung ito ay nasa landslide at nadurog ang muka, etc., ay kailangan i-proseso natin. Hindi rin masabi ng NDRRMC sa ngayon kung ilan ang mga nawawala dahil sa paanan ng bundok ang mga kabahayang tinamaan ng guho. Wala tayong exact figure dahil medyo hindi natin matiyak, baka may nakatagbo dahil bahayan ito sa slope ito ng bundok, so hindi natin matiyak kung ilan actually ang missing. Ayon sa PHIVOLS, 11:49 ng umaga nang tumamang 6.9 magnitude na lindol sa Tayasan, Negros Oriental na may lalim na 10 kilometro sa dagat. Sa press conference ay pinatawag na PHIVOLS kanina, lumalabas sa isang blind fault ang gumalaw at isang bahagi nito ay umangat. This is the first time na nakita namin na may epicenter na ganito kalaki yung lindol. Although for the past monitoring years namin, may napapansin na kami mga maliliit na events occurring dito sa northern side of Negros as well as on the western side. Pero naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Bohol, nagmamadaling lumabas ng mall ang mga taong ito nang maramdaman ng malakas sa pagyanig. Itinigil ang mga klase at nananatili muna sa labas sa mga school building ang mga mag-aaral. May ilan pang nahilo dahil sa lindol. Ang mga empleyado ng Capitol hindi na rin nanatili sa loob ng gusali. Bukod sa mga bitak sa kalsada, may mga negosyong napuruhan. Sa tindahang ito, case na bote ng beer ang nagtumbahan at nagkabasag-basag. Hanggang Ormoc later, ramdamang lindol. Sa kuhang ito, makikita ang paggalaw ng tubig mula sa water dispenser. Pinakamalakas ang naramdamang pagyanig sa Dumaguete na umabot sa intensity 7. Pero may naramdaman din ang mga pagyanig sa Panay Island, sa Cebu, Northern Mindanao at maging sa ilang bayan sa Bicol.
Igan, ipinaubaya naman ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan ang evacuation sa mga apektadong residente. May mga nakuha silang mga report, hindi lamang tiyak ngayon kung ano ang bilang, pero may mga pamilyang piniling manatili sa mga evacuation center dahil may mga bitak na nakita sa kanilang mga tahanan. Live mula sa NDRRMC sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. It happened, I took the video around 2:30 siguro, mga 2:40 or 2:30 at that time. Kasi there was a rumor kasi na there'll be another earthquake. When I check out sa window, ayun, dami na nagtaguhan yung kotse, there's a traffic jam already. But around 4:30 to 5, starting to, the traffic jam starting to go slower. And ano na, yung mga kotse starting to flow all over again. Pag normal. Ako si Luz Supermark Nicolas Arongan ng Cebu City, ang inyong naging saksi. At kayo rin po pwedeng maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan. Pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinekwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Sa ibang balita, patay ang isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre matapos umanong tumalon mula sa rooftop ng BJMP sa Camp Bagong Diwa. Saksi si Haji Rieta. Mula sa rooftop ng 4 na palapag na gusali ng BJMP sa Taguig. Dito sa pwestong ito dinatang nakabulagta si Pioto Hernani Disipulo, 38 taong gulang na taga Cotabato City at isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre. Ayon kay Senior Inspector John Basilio ng BJMP Camp Bagong Diwa, katatapos lang daw ng kanilang prayer meeting. Pasado las 4 na ng hapon nang mapansin nilang kakaiba ang kinikilos ni Disipulo. Actually po sir, may mga visiting nasa visiting area sila kasama ng kanyang asawa. Sapagkat yung iba naman po ay nagkakandak po sila ng kanilang physical conditioning. Nung biglang naganap yung pangyayari. Agad siyang sinugol sa Dr. Sabilit General Hospital sa Taguig pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa attending physician ng hospital, multiple fractures sa muka at kaliwang tuhod ang sanhi ng pagkamatay ng akusadong si Disipulo. Halos himatayin ang may bahay niyang sinorhaya nang malaman ang nangyari. Gayunman, tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Bukas ng umaga, iuwi agad ang labi ni Disipulo sa Cotabato City kung saan ililibing ito agad alinsunod sa tradisyon ng kanilang relihiyong Islam. Patuloy naman ang investigasyon sa nasabing insidente. Sa pamilya po ng ating inmate, sa ngalan ng BJMP, ang pamunuan ng BJMP at ang Quezon City Jail Annex ay lubos mo nakikiramay sa pangyari. Ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.